Eliza Valdez, nakakakilabot. Kaya mahal na mahal ng fans. Ginawa ang the best para sa Creamline. Gretzel Soltones, nagmaganda, binastos sa mga fans. Sinabihang walang ambag sa Philippine Volleyball. At Creamline Cool Smashers, sisipa sa finals round ng PVL Reinforced Conference. Unbelievable Pinoy Volleyball fans. Talo na, nanalo pa. Ganyan ang tema ng kupunan ni Kapitana Michelle Gumabaw sa PVL Semifinals versus Signal HD Spikers. Pinataob ng Creamline ang malakas na team signal ni Coach Shaq De Los Santos. Umaatikabong 5 thrilling sets mga ka-volleyball fans. 20-25, 26-28, 25-18, 27-25 at 15-13. Highlights sa nasabing laban ang step-up big-time ni Creamline Reinforcement Erica Staunton, kung saan nagpamalas ito ng never say die sa set 4. Sa senaryo kung saan match point na ang signal sa score na 24-21, ngunit nagpamalas ng kagalingan at husay ang pinakabatang import hanggang sa makuha nila ang nasabing set. Pinatunayan nito na siya ang mas better import against MJ Perez ng signal. Nagtala ng 38 big points si Staunton na mamarka sa kanyang career high. 28 points for Bernadette Pons and 10 for Michelle Gumabaw. Salamat sa sangkaterbang panalangin Pinoy Volleyball fans, especially sa mga players ng CCS na nagbigay ng taimtim na panalangin, tulad ni Mafia Galanza, Bea De Leon at Gemma Dorna Galanza. Nasulat naman sa kasaysayan hindi lang sa Philippine Volleyball, kundi sa kasaysayan ng World Volleyball ang semifinals match ng PLDT High-Speed Heaters laban sa Akari Power Chargers. Pinataob ng Power Chargers ang high-speed heaters sa loob ng umaatikabong 5 sets. 25-22, 18-25, 22-25, 26-24 at 17-15. Negatibo ito Pinoy Volleyball fans, kung saan nabahira ng politika ang nasabing match. Expert says na ang match daw na ito ang pinakamalaking dayaan o lutuan sa history, hindi lang sa Philippine Volleyball. Dahil sa harap-harapang dayaan ay pinag-uusapan na rin ito sa International Volleyball. Dinipensahan man ni Japanese Akari coach Taka Minowa, PVL Commissioner Malonzo ang issue. Oh, actually the day before announcement, they already show in the video. And then, if someone knows about the volleyball rule, after instruction, like after landing, and then no touch net, and then ball is already going to backside, and then after that, it's not going to touch net. Even someone touch net, it's like ball is already going backside. That's why it's okay now. Like official rule also, it's not a problem. That's why I really want volleyball fan not gonna make it some issue or some gossip, because it's actually that clearly it's really no problem. Naglabas man ang PVL ng mga FIVB rules para patunayan sa madla na walang mali sa side nila, ngunit hindi nila mabibilog ang isipan ng Pinoy Volleyball fans. Nakakahiya Pilipinas dahil nakaabot na internationally ang nasabing volleyball cooking show kung saan napatweet ang kilalang Polish international referee. And I quote, "If I were the referee, I would whistle the fault." Dito na bumaha ng luhas sa panig ng PLDT players tulad na Mayka Reyes, Erica Santos, Kapitana Kat Arado, Majoy Baron, kung saan nakakapanlumo na player pa mismo ang nagmamakaawa sa video challenge. Nadawit naman si Japanese citizen Judge Santiago, aka Sashi Minowa, sa nasabing issue dahil sa pakikisawsaw. Please lang Mrs. Minowa, huwag mo nang dagdagan ng katarantaduhan ng mga nabiktima dahil ikaw lang ang lalabas na masama. Ang dami niyong nilabas na FIVB rules and everything. Pero ang gusto lang malaman ng tao, bakit hindi niyo nilabas ang video challenge? Bakit binigay niyo sa Akari ang puntos? Bakit hindi niyo tinawagan ng fault? Bakit niyo ginagawang tama ang isang mali? Nagsalita na finally si Gretzel Soltones sa kanyang cryptic post na dahil, ha 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 ha. Patungkol ito sa nasabing power outage sa PhilSport Arena, dahilan para magkaroon ng kanselasyon ng semifinals match ng PVL. Itinanggi ito ni Soltones at sinabing nauna pa raw ang kanyang Twitter post bago mag-anunsyo ang PVL ng kanselasyon sa semis. Bumuwelta si Soltones sa Creamline fans ng mga maaanghang na salita. And I quote, "Hindi naman sila nagpapakain sa akin or nagpapasweldo.
So ang sabi ko, for the team. Ano nun eh, like, as in talagang nag-tweet lang ako kasi, guys, it's not connected sa volleyball. Kasi I posted that before nung, ay diba, nag-post ako bago lumabas yon. And also, no hate tayo guys, relax lang tayo. And also, open context naman yung tweet ko. So, sana, peace na lang. Paano mo lang kinikip yung focus mo sa kabila nung ganun? Sabi ko, hindi naman sila nagpapakain sa akin or what. So, nagpapasweldo. So, parang sabi ko, for the team. And also sabi ko, hindi dapat masayang yung pinagtrabahuan namin as a team. And yun nga, thankful din ako sa kanila kasi mas gusto kasi yung na-challenge ako. Dahil dito ay maraming fans ang nadismaya sa Akari heater. Nasabi pa ng karamihan na hindi ito ang tamang pananalita ng isang athlete. For your information, Miss Soltones, yang mga fans na yan ang dahilan kung bakit kayo may professional league. Yang mga fans na yan ang dahilan kung bakit may mga kumpanyang pumapasok sa liga para pasahurin ka. Yang mga fans na yan ang dahilan kung bakit isa kang professional volleyball player. Hindi man silang direktang nagbibigay ng sahod sa'yo, malaking dahilan pa rin sila para sa tinatanggap mong sahod. Pero yung mga bagay na yan ay hindi mo naiintindihan. Nakakalungkot lang. Nag-trending naman si Aliza Valdez sa semifinals win ng Creamline vs Signal dahil ito sa kanyang cheering ability. Isa kang ang blessing para sa Creamline fandom, Aliza Valdez. Kaya mahal na mahal ka ng Pinoy volleyball fans. Abangan ng banggaan ng taon, PVL Finals sa pagitan ng Akari Power Chargers laban sa Creamline Cool Smashers ngayong September 4, 2024. There was no fault because na-establish na yung position yung dalawang paa before she turned. And then at the same time, yun lang, nag-mid-rally challenge si PLDT. The consequence of doing a mid-rally challenge, kapag na-deny kayo or in this case unsuccessful or walang touch din puntos na kalaban. So yun yun. Kasi kung naging successful, puntos nila. Kaso nga, like yung interpretation ng referees natin and based on sa Facebook ng FIVB which we follow, since it's away from play, it's not a net fault.